Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, August 20, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mga tumulong sa pagpuslit ni Alice Go palabas ng bansa. Dapat managot ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Philippine passport ni Go, pinakakansela ng PAOK. DTI, nag-inspeksyon sa ilang palengke at supermarkets presyo ng basic commodities. Hindi pa rin pwedeng itaas dahil sa umiiral na price freeze. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. VP Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros nagkainitan sa budget hearing ng Senado. Joe Biden at Hillary Clinton inendorso ang US presidential candidacy ni Kamala Harris. Halina't makisaya at makiindak-indak dito sa Taunang Kadayawan Festival dito sa Davao City! At arat na sa Davao City! Balitang A to Z, nakisaya sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinumpirma ng Bureau of Immigration ang impormasyong isiniwalat ni Senator Riza Ontiveros na nakatakas na nga ng bansa ang alkaldeng si Alice Go. Ayon sa ahensya, may report silang nagpunta na ng Indonesia si Go. Kaya naman ang PAOK, pinakakansela na ang Philippine passport ni Go na sinasabing ginamit nito sa kanyang pagtakas. May balitang A to Z si Kim Salinas. Hindi makakaalis si Alice Go kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Ginulantang ni Senator Risa Ontiveros sa marami nitong Lunes sa pahayag niyang nakalabas na umano ng bansa noong nakaraang pangbuwan si dismissed Mayor Alice Go. Sa ebidensyang inilabas ni Ontiveros sa Senate session, ipinakitang pumasok si Go sa Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18, bagay na pinabulaanan ng kanyang abogado. Personally naman, nakausap ko si Mayor kahapon at sabi niya nasa Pilipinas naman siya at inassure niya ako doon kasi sabi ko, kailangan ko malaman kung nasa Pilipinas o wala. Kasi yung legal defense mo, importante sa akin yan kasi naniniwala ako na kaya natin ipanalo yung kaso mo. Dagdag pa nito, hindi maaaring lumabas si Go dahil sa nilagdaan na counter affidavit noong August 14 na ninotaryohan pa ni Attorney Elmer Galicia. Yung August 14, may isang abogado si Attorney Elmer Galicia na pinatotohanan niya na humarap sa kanya para panumpaan yung kanyang sinumpang salaysay. Ito, nagpapatunay siya na sinumpaan niya sa harap ko itong dokumentong ito at ako mismo nakita ko siya. Pero ayon sa PAOK, kailangan daw imbestigahan si Attorney Galicia. Siguro doon natin malalaman kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Nanumpa ba ito sa harap niya o may tao bang nanumpa para kay Alice Go? Gayunpaman, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nasa labas na nga ng bansa si Alice Go. Sa ating coordination with other agencies at the same time din po sa counterpart po natin sa Indonesia, Singapore, it was confirmed na siya po ay umalis. Basically, illegally po ito dahil hindi po ito dumaan sa proper formal exit na sila ay kumukumply sa immigration formalities. Ang tanong ngayon, paano at ano ang sinakyan ni Go palabas ng bansa? Opo, kung titingnan po natin sa report, July 18, nakarating siya doon sa Malaysia. We also learned na pumunta siya ng Singapore. But August 18, mayroon siyang information na pumunta siya ng Indonesia. Commercial airlines, lahat po ng mga pasahero dapat nasa manifest po yan. Kaya nagbabacktracking kung mayroon o nasa listahan yung pangalang yon. Samantala, inilabas naman na ng PAOK ang ilang kuha sa airport ng Singapore kung saan nagtungo si Alice Go at ang kanyang pamilya. Pirmado naman na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang request ng PAOK sa DFA at DOJ na kansilahin na ang pasaporte ni Alice Go at ang kanyang pamilya kasama si Cassandra Ong para mapabilis ang pagpapadeport sa kanila pabalik ng Pilipinas. Papailan namin yan ng cancellation of their passports para hindi na nila magamit itong passport nila
sa pagtatago at kung saan sila abutin nitong cancellation na ito. Ayon pa sa PAOK, pinatunayan lamang ni Go na guilty siya dahil sa kanyang paglayo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nais panagutin ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga tumulong sa umano'y pagtakas ng pinatalsik na Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Naniniwala kasi si Gatchalian na mayroong tumulong na taga-immigration o kaya empleyado ng paliparan para makatakas si Go nang walang nakapapansin. Nakasisira din daw ito sa imahe ng Pilipinas. Paliwanag pa ng mambabatas, imposibleng walang makapansin sa kanya kahit nahagip ng CCTV camera para makumpirma ang kanyang umano'y pagtakas. Nanindigan din si Gatchalian na maaaring mapanagot kahit pa ang abogado ni Go. Iginiit din ng senador na maaaring magsampa ng kasong perjury at disobedience ang Senado laban kay Go para mapaliit ang mundo ng akusado at lumabas sa kanyang tinataguan para sumuko. Hiding a person from justice or aiding a person to evade justice, then you are liable whether you're a lawyer or an ordinary person. For the country, the cases should continue, and even the Senate will file our own case against her on perjury as well as disobedience. So her world will shrink, and the long arm of the law will eventually get her. Nagkainitan sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros nang usisain ng senadora ang budget sa isang programa ng Vice Presidente. Sa kabila niyan, aprobado na ang proposed 2025 budget ng OVP sa Senate Committee on Finance. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Hindi kasi ako plastic na tao. Naging mainit ang sagutan ni Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Committee on Finance sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Sinimulan kasing usisain ni Hontiveros ang distribusyon ng librong Isang Kaibigan na isinulat mismo ng Vice Presidente. 10 milyong piso kasi ang nakalaan sa inisyatibo niyang ito na bahagi ng pagbabago campaign A Million Learners and Trees program na meron namang 100 million pesos na nakalaang pondo mula sa proposed OVP budget na 2.37 billion pesos. Mula rito, tila nag-iba na ang timpla ni Duterte nang itanong ni Hontiveros kung ilang libro ang ipamimigay at tungkol saan ang laman nito. The book is not for sale. We only pay for the publication of the book. Dagdag pa niya, padadalhan na lang daw ng OVP ng kopya ng libro si Hontiveros at iba pang senador para sa hinihinging content. Ngunit, hindi pa rin nagpatinag ang bise. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Hindi naman nagustuhan ni Hontiveros ang inasta ni Duterte. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. Hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Sa gitna ng tensyon, pumagitna naman na ang chairperson ng Finance Committee na si Senator Grace Poe. With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really, I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. What the topic of the book is it history? What is it? Sagot naman ni Duterte. The explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Banat pa ni Hontiveros, sana sa umpisa pa lang simpleng sagot na dahil simpleng tanong lang naman ang kanyang binigay. This is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito.
Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Gayunpaman, lusot na ang panukalang budget ng OVP na 2.37 billion pesos, kung saan walang confidential o intelligence funds na isinama. Target ng OVP na ipatupad ang dalawa pa nitong nakalinyang programa ngayong taon, ang Educational Assistance Program at Wheelchair Program. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Hindi na palalalain pa ng Philippine Navy ang panibagong sitwasyon ng pangaharas ng China sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ito ay matapos banggain at magsagawa ng delikadong pagmamaniobra ang Chinese Coast Guard vessel sa barko ng Pilipinas na BRP Bagakay at BRP Cape Engaño sa kasagsagan ng resupply mission noong Lunes. Ayon kay Navy spokesperson for the West of Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nais lamang ng China na ang Pilipinas ang gumawa ng unang hakbang. Nanindigan naman ng Navy na patuloy pa rin nilang poprotektahan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. This is part of the challenges that the Philippine Navy, the AFP, the Coast Guard, and the BFAR face in the West Philippine Sea. Nevertheless, these challenges only serve to fuel the fire within the heart of every member of the AFP to continue ensuring the integrity of the national territory. We will not let down nor back down from performing our mandate of showing the flag, of resupplying the troops, of rotating the men. Kaugnay niyan, tuloy-tuloy pa rin ang presensya ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Sa ngayon, hindi bababa sa 100 Chinese vessel ang namataan sa West Philippine Sea, kasama na ang 2 People's Liberation Army Navy ships na nasa Escoda o Sabina Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasa 129 na mga barko ang na-monitor sa karagatan mula yan August 13 hanggang kahapon 19, kasama ang 18 Coast Guard, 13 Navy ship at halos 100 maritime militia ships mula Beijing. Tumaas ang bilang ng mga barko ng China mula sa naitalang 92 lamang noong Agosto 6 at 12. Tinayak naman ng AFP na nananatili pa rin nakabantay ang Philippine Navy sa mga katubigan ng Pilipinas. Ininspeksyon ng bagong Trade Secretary Maria Cristina Roque ang ilang palengke at supermarket kung sumusunod ba ang mga ito sa ipinatutupad na Suggested Retail Price o SRP. Ipinaalala kasi ng DTI na umiiral pa rin ang price freeze sa Metro Manila hanggang September 24. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi pa rin pwedeng itaas ng retailers ang presyo ng basic commodities gaya ng canned goods, instant noodles, kape at iba pa habang may price freeze. Nananatiling epektibo ang price freeze sa Metro Manila hanggang September 24 dahil sa nagdaang bagyong Karina at Habagat. Sumunod tayo sa price freeze para maprotektahan din natin ang business natin and also to give to the consumers a lower price. Kasi syempre pag may bagyo, pag may calamities like this, naapektuhan din sila in a way. So we have to all help each other. Nag-ikot ang DTI sa pangunguna ni bagong Trade Secretary Maria Cristina Roque sa ilang tindahan sa Guadalupe Market sa Makati City, pati ang ilang kalapit na supermarkets nito. Most of them, they follow kung ano yung price na binibigay ng DTI or ng gobyerno para maprotektahan ang ating mga buyers. So halos lahat dito sumusunod. Nag-check rin kami sa weighing scale, tapos yung weighing scale, it's exacto doon, wala siyang daya. Sumusunod naman ang mga nagtitinda pero batay sa monitoring ng DTI, may mahigit sa 40 retailers na lumabag at inisyuhan na ng notice of violation. Binibigyan sila ng 2 araw o 48 hours para sagutin kung meron silang paliwanag o depensa. Kung hindi po maganda yung paliwanag o depensa, tutuluyan po sila ng kaso, formal charge po sa DTI FTEB sa Adjudication Division. Iniikot din ng DTI kasamang Department of Agriculture ang ilang wet market para inspeksyonin ang mga tindang karneng baboy sa gitna ng African Swine Fever o ASF. Usually yung kinukuha nila na meat is from a supplier na alam nila na walang swine flu. So dito so far parang protected ang mga consumers or mga buyers sa swine flu. Wala namang nasitang DTI sa Guadalupe Market pero nagpaalala ang ahensya na tiyaking maayos na nakapaskil ang presyo o yung price tag ng bawat produkto. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Abangan sa ating pagbabalik, totoo ba? Planong pagpapatalsik sa pwesto kay VP Sara Duterte, hayagan na umanong pinag-uusapan sa Kamara. At US President Joe Biden at dating Secretary of State Hillary Clinton, kabilang sa mga bigating pangalang nag-endorso kay Vice President at Presidential Candidate Kamala Harris. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hayagan na umanong pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ibinunyag mismo ng bise sa kanyang pagharap sa media ngayong araw. Sa kabila nito, hindi raw kawalan kay Inday Sara ang posisyon bilang bise-presidente. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Naniniwala si Vice President Inday Sara Duterte na mayroong niluluto ang mga miyembro ng House of Representatives na impeachment complaint para mapatalsik siya sa pwesto. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Ito raw ang dahilan kung bakit muling binubuhay ng Kamara ang issue ng human rights violations sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang idinadawit naman sa illegal na drug trade ang kapatid ng bise na si Congressman Paulo Duterte at asawa niyang si Attorney Man Scarpio. They want to project the family as corrupt, as criminals, and all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa. Depensa naman ng ilang kongresista, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. It's just easy to dismiss allegations saying na all of those attacks, all of those investigations are politically motivated, but they're not. And I think in all of the hearings, nakita po natin na may mga ebidensya. Hindi naman ibig sabihin na porket asawa at kapatid ni VP Sara yung mga nai-implicate dito sa investigation, itatahimik na lang ang Kongreso. Mali naman yata yun. May buwelta rin si VP Sara sa pagsasampina ng Kamara sa mga report ng Commission on Audit ukol sa 125 million pesos na confidential funds na ginamit ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission. Gayunpaman, wala raw pakialamang bise sa impeachment. Anya, tumakbo lang siya sa pagka-VP para maipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang ama na ngayon ay hindi naman raw pinopondohan. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. Sa harap ng anyay kaliwat ka ng pamumulitika sa kanilang pamilya, muling iginiit ni VP Sara na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa ngayon, para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ipinagpaliban muna ang deliberasyon ng 2025 budget ng Department of Migrant Workers matapos hindi makadalo sa pagdinig ngayong Huwebes si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ayon sa mga mambabatas, nagpadala naman ng liham si Kakdak dahil kasabay ito ng pagdinig ng Commission on Appointments. Habang lusot naman na sa komite ng CA ang pagtatalaga kay Hans Leo Kakdak bilang kalihim ng naturang ahensya. Pagpapatuloy ang pagdinig ng budget ng ahensya sa September 9. We have really questions to the new Secretary of the Department of Migrant Workers. And we believe that his presence is essential to be able to first know firsthand from him the thrust and programs of the DMW and how we can also help. And that is why we also have some questions. So therefore, I move to defer the
hearing of today's budget deliberations to September 9 at 11 o'clock in the morning. Kabilang sina US President Joe Biden at dating Secretary of State Hillary Clinton sa mga bigating pangalang nag-endorso na kay Vice President at Presidential Candidate Kamala Harris. Pagsisimula ito ng malakihang pagtitipon ng kanilang partido kung saan binatikos din ang kalabang si Donald Trump. May balitang A to Z si Paul Henson. And this November, we will come together and declare with one voice, as one people, we are moving forward. Sa harap ng full-packed arenang ito sa Chicago, idineklara ni US Vice President Kamala Harris ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay, ang kandidatura sa pagkapangulo laban kay Donald Trump. Ito ang unang araw ng malakihang convention ng Democratic Party patungo sa eleksyon sa Nobyembre. Bigatin ang mga nagbigay suporta kay Harris, kabilang si dating US Secretary of State Hillary Clinton. So, with faith in each other and joy in our hearts, let's send Kamala Harris and Tim Walz to the White House. Noong 2016, si Clinton ang unang babaeng naging presidential candidate ng isang major political party sa Amerika, ngunit tinalo siya ni Trump. Ayon kay Clinton, hindi na dapat pabalikin sa pwesto si Trump na isang convicted felon dahil sa iligal na pang-iimpluwensya sa 2016 elections. Donald Trump fell asleep at his own trial, and when he woke up, he made his own kind of history, the first person to run for president with 34 felony convictions. Bigo man noon si Clinton, anya isang babae rin ang magbabago sa kasaysayan ng White House. We refused to give up on America. Millions marched, many ran for office. We kept our eyes on the future. Well, my friends, the future is here. Nagsalita rin si US President Joe Biden na binigyan ng ilang minutong standing ovation. Nauna nang umatras sa kandidatura si Biden upang magbigay daan kay Harris. Selecting Kamala was the very first decision I made when I became our nominee. And it was the best decision I made my whole career. Nakatakda ring magbigay ng talumpati sina dating Pangulong Barack at First Lady Michelle Obama sa mga susunod na araw ng convention bilang suporta kay Harris. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Susunod, A to Z, nakizaya sa makulay na Kadayawan Festival sa Davao City. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Punong-puno ng kasiyahan ang Davaoeños kasabay ng pakikisa ng Balitang A to Z sa ika-39 na Kadayawan Festival sa Davao City. Bidang-bida ang yaman at makulay na kulturang Pinoy. Arat na't makifiesta sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Halina't makisaya at makiindak-indak dito sa taunang Kadayawan Festival dito sa Davao City! Engrandeng mga float, makukulay at bonggang costumes, sabayan pa ng naglalagablab na performance ng mga kalahok sa street dancing. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa napakaganda at napakasayang festival na ito? Yan ang Kadayawan Festival. Ito ay isang selebrasyon ng buhay, pasasalamat sa kalikasan at pagkilala sa mayamang kultura ng lungsod ng Davao. Walang palag ang panahon, tirikman ng init, hindi nagpatinag ang mga manonood, masaksihan lamang ang most awaited performance ng street dancers. Inabangan rin ang parada ng mga naggagandahang float.
At lalong tumingkad pa ang selebrasyon dahil present rin ang mga ka-A to Z natin mula sa iba't ibang tribo. Spotted din dito ang veteranong aktor ng FTJ's Batang Quiapo at senador na si Lito Lapid, kasama ang anak nitong si Mark Lapid. Nakipiesta rin ang basketballistang si Doug Kramer. Kaya naman, anong say ng mga ka-A to Z nating Davaoeños dyan? Balita A to Z! Madayaw at daghang salamat Davao. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Naikifiesta po kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa. Maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa BTS leader na si Kim Namjoon. Ayon sa kanya, dapat masiyahan kang tunay sa ilang mga pasikot-sikot at liko ng buhay dahil doon mo malalaman ang mga bagay na higit sa kagustuhan mo, kundi higit na mas mahalaga sa iyo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!